What is up mga kapita? Wow! Well, today we are going to continue our adventures from Monasterio de Tarlac to Sitio Baal, kung saan naroon ang kapitana at ang camping site na tutuluyan namin today. Samahan nyo kaming mag-camp overnight at namnamin ang napakagandang view sa Sitio Baal. Wow! At kung hindi ka pa nakasubscribe and follow, please do so and hit the bell notification para sa mga upcoming videos ng team. So, what are you waiting for? Sit back and let's go! Kung kayo'y nagbabalak pumunta sa Sitio Baal, ang kailangan nyo lang gawin ay tahakin ang daanan pakanan from the main entrance ng Monasterio de Tarlac at diretsuhin lang ang daanan na ito. Kapag narating nyo na ang dulo, kayo naman ay kakanan muli at tatahakin ang pataas na daanan. Yes, you've heard me right. Hindi lang siya masyadong halata sa video pero ito ay pataas na daanan. At this point, akala namin ay mataas na ang aming dinadaanan. But wait, there's more. May mas tataas pa pala. Yes, sir. Masaya, di ba? Makikita nyo sa bandang taas na ito ang aming dadaanan papunta sa aming destination. Wow! Well, sa adventure na ito ay wala namang naging aberya dahil kayang-kaya ng aming Honda Click 125. So, let's go! And there you go, touchdown, Sitio Baal. Una kaming pumasok sa RDC Farm kung saan kami mag-camping for the night. Ang entrance fee for day tour ay 50 pesos per head. At kung kayo naman ay mag-overnight, it is 100 pesos per head. Yung mga cottages rin sila ranging from 500 pesos to 1,500 pesos depende sa laki nito. Pero dahil kami ay nagdala ng sariling mga tent, kami ay nagbayad ng 200 for using the tent plus 200 for the entrance fee. Total of 400 pesos ang binayaran namin ng OBR and alright. Wow! Hello. Hi! Welcome sa Bayag. We're here at Baal. Madaming buhok sa bag. Ay, madaming talahib sa bag. Dadamhan nila yung buo. Hindi dyan kayo luluto.
Sa campsite na ito ay bawal manigarilyo at bring your own basura. Yes, mga kapita, kailangan nyong iuwi ang inyong mga basura. Alright. Wow! Una kayo lang, bro. Ibabaan palalab eh. Ngayong araw na ito, dito kami sa baba magse-setup ng camp. Napili namin ito dahil malapit lang ito sa banyo at wala kang poproblemahin sa supply ng tubig. Wow! Hangin. So, dito po kami mag-stay ngayong gabi. So, good luck. Pwede? Oo nga no. Pataas. So, bumaba na kami from the entrance at naglakad pababa. Sila lang pala ang naglakad pababa. Alright. At nagpahinga kami ng kaunti sa mga maliliit na kubo, as you can see, before we set up our camp for tonight. By the way, yun pala yung mga tag 500 pesos kapag nirent nyo. Wow! Alright.
At dahil kami ay nagutom pagkatapos mag-setup ng camp, pinaganda kami ni OBR Lane ng makakain for tonight. Meron siyang 1 kilong manok, paminta, kalamansi, bawang, dato puti soy sauce, at magic sarap. Wow! Ano man? Ito ang klase ng lutong kinakailangan na matinding konsentrasyon, presisyon, dedikasyon, at konting konsumisyon sa mga abangers na asong gutom. Lahat ng yun ay kailangan para manuot ang lasa ng mga ingredients sa manok. And maybe next time, magdadala kami ng magandang dalaga. Alright. A few moments later. Wow! At dahil gutom na kami, kumain na kami after na luto ng aming ulam. Aside sa marinated chicken, may baon din kaming chicharon, pritong talong, meatloaf, kamatis na sausawan, at mainit na kanin sa dahon ng saging while enjoying the beautiful view in Sitio Baag. Wow! Well, simpleng pagkain pero the best kung sama-sama. Subalit, sa oras na ito, makikita nyo ang ulap ay unti-unting nagbabago ng kulay. Oh no! Malakas ang hangin at medyo dumidilim na rin. At this point, napakalamig. Sobrang lamig. Kaya unti-unti ko nang itinabi ang aming payong dahil itinatangay na sila ng malakas na hangin. Sa oras na ito, naisipan na naming magmadaling kumain at iligpit bago pa bumuhos ang sanay hindi malakas na ulan. Sabi guys, ang lamig dito. Mas malamig pa sa Baguio. Ang hangin, sobra. Ngayon umuulan. Makikita nyo, ulan ng ulan at mahangin. Kami nakasilong dito sa mga cottages nila. 2 hours later. Sabi nga nila, after the rain, there is always a bonfire. Ano daw? Sa lumubog na nga ang araw, mas lalong lumalamig kaya kailangan namin ng konting init sa aming katawan. Kaya kami ay nagpainit ng tubig gamit ang umitim na kaldero ni Mama. Kita dyan. At this hour ay dumating na ang aming kapitan na sina Ian and Diane. So, konting kwentuhan, tawanan while drinking hot coffee sa malamig na lugar sa Sitio Baag bago kami matulog. Makikita mo yan bukas kung gaano ka yung inakyat mo. Kung gaano kataas. Kung gaano kataas. Ay, nakaganon ka na yun, no? Oo. Ikaw yung nasa dulo, di ba? Ganon mo. Isa kami nawawalang gano'n, no? Nadaanan mo ba yung sobrang gano'n na very good? Ito na wala. 7 hours later.
Good morning, morning! Well, lahat ay nagising ng maaga para pagsaluhan ang napakagandang sunrise with the bonfire. Well, we set up a bonfire para nga rin sa aming paglulutuan ng aming paboritong the bread. Yes, mga kapita, kaya kami tinawag na pita. Ay, baka naman. Kaya dali-dali na rin niluto ni Kapitaan siyang mga ito. Dahil para ito sa aming hot ramen noodles and hot coffee while enjoying the sunrise here in Sitio Baag. Alright. Pagtapos namin na-enjoy ang aming almusal, dali-dali na rin kaming nag-ayos ng gamit para kami ay makabiyahe ng maaga pa uwi na hindi tirik ang araw. And of course, before we go home, we set our clan sticker dito sa RDC Farm. Ito ay palatandaan ng magandang adventure and experience. Alright. Sa oras na ito ay kami naliligaw dahil iba ang ruta na ibinigay ni Google Maps pa uwi at hindi pareho ng dinaanan namin papunta. Ito pala ay sa NCC at ito ang bagong bridge na matatagpuan sa loob ng Clark Field, Pampanga. Wala kami. And yes, ang labas nitong daan ay sa Mabalacat Clark Exit Gate. Kaya hindi na namin ito kinuhanan. Kaya hanggang dito na lang mga kapita. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at panonood. Till we meet again sa next adventure series na Saan Aabot ang Motor Mo? Episode 4. See ya mga kapita.